Maraming nagsisimula sa pagbablog pero hindi nagpapatuloy. Natatandaan nyo, no? Simula nung nakaraang taon, ang daming nagsimula sa pagbablog. Mga gigil, mahataw, excited, mga nagre-reels. Pero bakit bigla silang nawala lahat din? And meron ding sumikat, hindi nagpatuloy, tapos na burnout. So, isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila nagpatuloy is yung pundasyon. So, yung pundasyon kasi, kung tatawagin siya, parang sa isang building din. Kung gaano man kataas yung isang building na yan, pag kulang sa pundasyon, mabilis siyang matumba. So, anong ibig ko sabihin? So, yung building, bago tumaas yan, bago mo makita yung mataas na building, sobrang tagal niyan. Sobrang tagal, isang buwan, isang taon, wala ka pang building na nakikita. Ang unang binibuild niya is yung pundasyon sa ilalim ng lupa. 'Di ba? So, kung gaano din kalalim yung hinihukay nila, pundasyon, ganun din kataas yung build. So, 'di ba nga tayong mga girls, pag nagme-makeup, kailangan mo nang lagyan ng foundation, 'di ba? Primer, kasi para ilang oras tumagal yung makeup sa mukha natin. So, para hindi siya mabilis matanggal. So, ayun yung pundasyon. So, ganun din sa buhay ng tao. Pag wala kang pundasyon, mas madali kang ma-down, madali kang matumba. So, alam mo yon, pag alam mong dumaan ka sa hirap, ayun yung tinatawag na pundasyon. So, hindi ka aware na kailangan mo pala na dumaan muna doon sa pundasyon na tinatawag. So, marami kang hirap na pagdadaanan, bago mo mapuntahan yung gusto mo, para ka lang sasakay ng sasakyan. Dadaan ka muna sa maraming lubak, maraming, alam mo yon, na daanan, bago ka makakapunta doon sa destination mo. So, ganun din sa buhay. So, ngayon, maraming vlogger na bakit naging successful sila. Kasi, they build up, foundation eh. So, marami example like si Kong TV. Ayan. So, marami dyan mga pag-aralan nyo. Bakit na-build na nila yung tamang mindset. Na-build na nila bago nila nakuha yung gusto nila, yung pangarap nila, yung goal nila. 'Di ba? So, kasi, kaya sila naging vlogger, diba? Kahit anong hirap na pagdaan, hindi sila sumuko. Ayun yung pundasyon tinatawag. Bakit alam nila na normal lang na dapat mahirapan sila, lalo-lalo na sa isang bagay na bago mapapunta sa'yo, di ba? Pag ang isang bagay naninibago ka, or bago mo pa lang siya ginagawa, nahihirapan ka eh. Tama ba? So, mahirap talaga siya. Pero pag inaraw-araw mo siyang ginagawa, lagi mo siyang ginagawa, na ma-master mo na, in short, nagiging madali na lang siya para sa'yo. 'Di ba? So, kaya ka nga nahihirapan ngayon, gusto kong sabihin sa'yo na tama yung ginagawa mo. Na walang shortcut. So, normal lang na mahirapan ka talaga. Normal lang, alam mo yun, para kang umaakyat ng bundok. 'Di ba pag aakyat ka ng bundok, ang hirap makyat kasi ang dami mong bitbit. 'Di ba? So, mag-hiking ka. Pero pag nakarating ka dun, sa pinakatuktok, makikita mo yung sunrise, 'di ba? Ang sarap. Alam mo yung worth it, no? Kasi alam mo yung pinaghirapan mo eh. Alam mo yung mga pinagdaanan mo habang paakyat ka. Pero pag nandun ka na sa tuktok ng bundok, 'di ba? Alam mong sulit, alam mong worth it, 'di ba? So, hingalin ka, mapapagod ka, mahimatay ka. So, ang pinakamagandang gawin
para ka makaakyat dun sa taas, tanggalin mo yung mga nakasabit sa katawan mo. Ang dami niyan, 'di ba? Kasi para magaan, para gumaan. Ano-ano yun? Ayun yung mga taong nakapaligid sa'yo na pinagtatawanan ka. Ayun yung mga nagsasabi sa'yo, ay, hindi mo kaya yan. Ayun yung mga hindi nagsusuporta sa'yo. Ayun yung mga nagsasabi sa'yo, wala namang mangyayari sa'yo dyan. 'Di ba? So, cloud chaser ka, ang pangit mo, 'di ba? Ang pangit mo mag-vlog, 'di ba? Hindi ka marunong mag-edit, sinasayang mo lang oras mo. So, kailangan mo lang kailangan mo lang magbingi-bingihan. Kailangan mo lang maging manhid, 'di ba? So, 'wag mo na pansinin 'yun, hayaan mo lang sila. Kasi ang dapat mong gawin, focus ka doon sa habang paakyat ka, dapat focus ka. Ang tingnan mo yung nasa taas. Ang tingnan mo palaging nasa dulo yung pupuntahan mo. So, in short, marami kang pagdadaanan. Walang maniniwala sa'yo, pero pag ang mindset mo is nakafocus ka doon sa sarili mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Focus ka lang. Laser-like focus. Focus ka lang sa growth mo, sa araw-araw, diba? Sa alam mo, focus ka lang. Alam mo, makakarating ka doon sa pupuntahan mo. Yung pag-akyat mo sa bundok, diba, ang hirap. Pero, pag nandun ka na sa taas, malalanghap mo yung simoy ng hangin. Yan, nakikita mo yung paligid. And ganun din sa buhay. Ang hirap talaga sa umpisa eh. Kaya ka nga nahihirapan ngayon. 'Di ba? Normal na normal yan lahat, Diyos ko. 'Di ba? Yun yung mga taong ina-idolize mo ngayon, 'di ba? Narating na nila yung goal nila sa buhay nila. Yung mga napuntahan na nila lahat ng pangarap nila, nakuha na nila na, alam mo yun, yung mga bagay, kasi meron silang bagay na hindi ginawa. Ano yun? Hindi sila nag-quit, hindi sila tumigil. Kasi alam nila yung patutunguhan nila eh. 'Di ba? Yung ginagawa mo, kailangan talaga pag-aaral kasi hindi mo ma-master isang bagay na hindi mo alam. So, kailangan lahat. Kasi lahat naman ng bagay pag-aaralan. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na, ay, gusto mo mag-vlog, pero mahiyaan ako eh. So, hindi po pwedeng gawing excuse yun. So, hindi mo ma-master isang bagay pag wala kang alam. Pero pag araw-araw mo siyang pinag-aaralan, 'di ba? Mas madali. Yung akala mo mahirap, madali lang pala kapag na-master mo siya. So, isa lang sa mga mapapayo ko is huwag kang mag-quit, huwag kang tumigil, 'di ba? So, kung alam mo yung ginagawa mo is merong patutunguhan, in short, walang shortcut, hindi pwedeng nasa tuktok ka agad. Kailangan dadaan ka sa ibaba, 'di ba? Hindi pwedeng, alam mo yun, kung meron man na ganun, hindi sila nagtatagal. Kasi hindi naman nila pinaghirapan yung mga nakuha nila, 'di ba? Kasi kailangan mo na talagang paghirapan, 'di ba? So, para dumating ka sa taas, pero pag alam mo nasa taas ka na, ma-appreciate mo eh lahat ng hirap eh. So, maiiyak ka na lang na babalikan mo yung mga times na, alam mo yun, ang dami mong pinagdaan ng hirap. Alam mo yun, ma-appreciate mo na mabavalue mo siya eh. Pero pag instant mo siyang nakuha, yung goal mo, yung success mo, instant din siya mawawala. Babalik ka ulit sa umpisa. So, ganun siya. 'Di ba? Yung result na gusto mo, sobrang ma-appreciate mo, ma-value mo. Kasi wala talagang shortcut sa buhay. 'Di ba? Ang mindset kasi ng ibang tao, gusto nila agad eh, instant eh. Gusto nila kung ano yung narating nila ng mga taong idol nila, 'di ba? Makuha agad nila. Pero normal talaga na mahirapan ka. Kasi kung pinagtatawanan ka ngayon ng mga kaibigan mo, ng mga kamag-anak mo, ng mga tropa mo, or kahit hindi mo kakilala, or kahit ano lang, 'di ba? Close friends, huwag mong pansinin yan, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo eh, focus ka lang sa sarili mo. Yung mga negative na klase ng tao, kung papaapekto ka sa sasabihin ng iba, yan yung makakaapekto sa'yo sa sarili mo. Ayun yung makapagpabagal sa'yo. Kaya hindi ka maka-take off.
hindi mo makuha yung goal mo. So, ang kailangan mong gawin, focus ka lang. So, ayun yung pinaka-importante. 'Di ba? Alam mo, isa pang pinaka-importante. Parang nung kahapon, 'di ba? Simba. At simba sa Baklaran. So, doon ka lang lumapit sa taas, iyak mo lahat, 'di ba? As for his provision, for his comfort. So, tingnan mo na lang yung result na makukuha mo sa dulo, 'di ba? So, as for his guidance, 'di ba? Ayun yung pinaka-importante. Kasi darating yung time, sasabihin mo, ay buti na lang. Hindi ako sumuko. Kasi yung mga taong nakuha na nila yung dream nila is sila yung yung mga taong hindi sumuko. So, actually, normal lang naman na mapagod. Normal lang naman ma-burn out. Normal lang naman. Normal lahat ng nararamdaman mong pain. Normal yan. Normal, that's normal. Kasi tao tayo. Normal lang na masaktan. 'Di ba? Kasi tao tayo. Alam mo, pero kailangan mo lang pahinga. Oo, kailangan mo lang magpahinga. Kahit ilang araw yan, pahinga ka. Pero pag alam mong sarili mo, ready ka na ulit, bangon ka ulit, 'di ba? Trabaho ulit, action agad, 'di ba? Ayun, kasi ang wag mo lang gagawin is hindi mo kusukuan yung mga goal mo, yung mga pangarap mo. Kasi sino yung kukuha niyan? Hindi naman pwedeng ibang tao kumuha ng pangarap mo para sa'yo. Hindi naman pwedeng ibang taong or kapatid mo, kaibigan mo ang kumuha ng goal mo para sa sarili mo, ikaw. So, in short, ikaw lang din makakatulong sa sarili mo. So, ayun. And kapag gumagawa ka na ng content, marami talagang bashers. Hindi mo maiiwasan yan. So, actually, huwag kang matakot na mabash. Huwag kang matakot na mabash. Kasi kahit hindi ka gumawa ng content, hindi ka mag-vlog, marami ka pa ding bashers. 'Di ba? So, in short, ang kailangan mong gawin, turn the negative things into positive things. 'Di ba? Just look the other side of the angle. Ah, isipin mo lang yung positive na mangyayari sa'yo. 'Di ba? Ang accept yung mga constructive criticism. Okay yun, na alam mo makakatulong sa pag-grow mo, sa improvement mo. Yun yung way para mag-improve ka. And wag mo pansinin yung mga taong negative yung sinasabi sa'yo. Basa ka palagi ng mga positive na comments kasi baka ayun yung magpalakas ng loob mo, ayun yung way para magpatuloy ka. So, kung nahihirapan ka na ngayon, 'di ba? Sapat na 'yun yung dahilan para magsumikap ka, 'di ba? Kahit hindi na para sa ibang tao, para sa sarili mo na lang, para sa pamilya mo, para sa anak mo, 'di ba? So, ano, may napanood nga akong movie yung Elevator ni Kylie Versosa tsaka ni Paolo Avellino. Ang pinaka nagustuhan ko doon is always bet on yourself. Ayun lang, shinare ko lang. Bet on yourself, 'di ba? Not for other people, but for you and you, 'di ba? Kasi walang ibang gagawa niyan para sa'yo. Walang ibang tutulong kundi kundi sarili mo lang. So, kung meron ka man kahit pa isa-isa, 'di ba? Na nagko-comment ng positive sa'yo, napapalakas ang loob mo, nagla-like, and nag-share, 'di ba? So, kung nakikita mo kahit papaano may konti kang progress, kahit isa lang, 'di ba, naniniwala sa'yo, sapat na yun na dahilan para ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Kasi, ayun lang, gawin mo, master mo yung pag-edit, master mo yung paglagay ng sound effect, 'di ba? So, ayun lang yung ma-advise ko. So, I hope meron kayong natutunan, 'di ba?
Wala lang, bigla lang akong gumawa ng ayan, so hopefully meron kayong natutunan. So, yun lang. Thank you sa panonood. God